Dalawang birthday cakes na naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Sa wakas ay natuloy na rin ulit na magawa itong mga cakes na ito. Kung naalala ninyo sa previous vlog ko, itong cake orders na ito ay na-postpone. Napakaaga pa man din nung binook ito ng customer ko. Suki ko na kasi talaga sila and excited sila na i-surprise ang parents nila sa nalalapit nilang birthday. Kaso siguro mga 2 weeks before nung event, nag-chat sa akin yung customer ko na merong sad news na nawala na ang kanilang grandparents. Hindi ko na maalala kung lola or lolo. And nag-send pa nga siya sa akin ng screenshot ng conversation nila ng ate niya about that. Nakakalungkot na makarinig ng ganun klaseng balita, lalo na sa customer mo. And thankful ako dahil napaka-polite talaga ng customer and alam niyo yun, nakiusap talaga siya na hindi kasi talaga nila kung ano ang pwedeng gawin. So, tinanong niya ako kung ano daw ba ang pwedeng gawin kasi nga hindi mo na matutuloy yung birthday party ng parents niya dahil nga dun sa nangyari. Since no refund, no cancellation policy tayo, regardless of the reason, syempre po business din tayo, diba? And nagpe-prepare tayo ng mga ingredients and ng mga toppers ahead of time. Kaya medyo kawawa tayo kapag lagi natin pinagbibigyan yung mga customer natin. Pero syempre dapat kahit na meron tayong mga rules, meron din tayong kine-create na parang alternative para sa mga customers natin. Lalong-lalo na sa mga ganitong scenario. So, syempre, ang sinabi ko kay customer, naiintindihan ko naman yung sitwasyon niya, wala namang may gustong mangyari yon. Kaya ang in-offer ko sa kanya is, i-rebook na lang namin ang event nila or itong order nila doon sa date na kaya na nila. Basta i-update lang nila ako at least 1 week ahead of time kapag ready na sila na mag-celebrate ulit. And hindi ko sila binigyan ng deadline. Kasi syempre, di ba, nagluluksa na ngayon tao, oo, business tayo, strict tayo dapat sa mga rules natin, pero syempre tao rin naman tayo and dapat naiintindihan natin ang mga ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na hindi naman ito sinadya or ginusto. Kaya ayun, hindi ako nagbigay ng deadline sa kanila. Kahit kailan nila gusto ituloy ulit, carry tayo dyan. Basta ayun nga, mag-update lang sila kaagad sa akin. At ayun na nga, super thankful si customer sa akin. Talagang thank you siya sa akin. Thank you to dahil naintindihan ko, ganyan. And ayun, nag-promise siya na mag-update sila sa akin. At ayun na nga. 1 week before nung pag-reschedule nung kanilang event ay nag-chat na sa akin si customer at sinabi niya na ready na sila na ituloy or i-push ang event ng kanilang parents. O diba, bunggahan? At syempre, hindi natin papalampasin yan. Kaya agad natin na pinrepare yung mga kailangan sa cakes and inayos na nga lahat. And syempre, ginalingan pa rin natin kasi diba, pambaboy ito sa customer natin na kakatapos lang nilang magluksa and excited nga talaga kasi sila para sa parents nila. Kaya kahit na hindi tayo pa ganun kagaling gumawa ng mga 3D toppers, lalo na yung tao na yan, ako talaga pinagpuyatan ko yan. And ayun nga, nagset na lang din ako ng expectation sa kanya na sa mga toppers natin since medyo nagahol na tayo sa oras, kung ano na lang yung available, especially itong mga macarons. Naku, napakahirap maghanap ng mga macarons. Hindi kasi talaga ako marunong mag-bake ng macarons. Ewan ko ba, tinry ko siya pero hindi ko siya kaya. Pero siguro kapag nagkaroon ako ng maraming oras masusubukan natin siya ulit. And sana dumating ang panahon na makayanan din natin siya para hindi na tayo nahihirapan mag-order. Anyway, ang mga sizes pala ng mga cakes na ito, yung nauna, yung para sa daddy nila is 6x4 and then itong para sa mami nila is 6x6. Flavor nitong 6x6 is ube moist with caramel filling or yema filling pala. Tapos yung 6x4, yung pang daddy, is chocolate moist with chocolate filling. O, diba? Bunggahan ng mga flavors. At since ibabiyahe itong mga cakes na ito, and tall cake nga tong isa, naglagay na tayo ng mga dawal sa loob. Meron niyang straw, boba straw sa gitna, tapos merong barbecue stick sa loob ng boba straw na nakatagos hanggang sa pinakailalim ng cake drum para sigurado tayo na hindi mag-i-slide ang cake.
Ito yung favorite part ko dito sa cake na ito. Itong paglalagay ng mga dahon. Napakaganda ng kulay, di ba? Paano ko na-achieve itong ganitong kulay is, ano lang to, sobrang konti na color green na peyotraco. Tapos, hinaluan ko siya ng konting black. So, kung makikita nyo, para siyang gray, pero meron siyang green tone. Di ba? Napakaganda niyang tingnan. Parang realistic siya na dahon talaga. Ganyan na ganyan kasi yung kulay na sinend sa akin ng customer. Kaya, tinry ko talaga siyang gayahin. And ayun nga, achieve naman. Kaya, super happy ako. At ito na ang final result. Wow! O diba, ang syala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!